Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga nakaraan na mga araw o nakaraan na mga oras, ay hindi natin may pagkakaila ay ang dami-daming mga fitna. Ang dami-daming mga fitna sa atin, ang dami-daming mga pagsubok sa atin. Mayroong nakakasurvive sa mga fitna at hindi niya nagawa. At mayroon naman na hindi nakasurvive dahil nagawa niya ito. Nagawa niya o kaya ay dahil sa kahinaan ng kanyang pananampalataya o kaya ay dahil sa pakikisama at hindi makatanggi dahil walang paninindigan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil laging nagpapatawad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay sincere sa ating paghihingi ng kapatawaran, sincere sa ating pagbabalik loob sa Allah. Kasi natural sa isang taong mananampalataya na ang kanyang pananampalataya ay minsan ay tumataas at minsan ito ay bumababa. Kahit sino sa atin. Minsan ang ating pananampalataya, yung ating iman ay tumataas at minsan naman yung ating iman, pananampalataya ay bumababa. Na para bagang madali tayo matukso o kaya ay mahina yung kapit niya. Bumababa yung ating pananampalataya. Lalong-lalo na sa mga bagay na gustong-gusto natin. Yung mga makamundong bagay na gustong-gusto natin, ay kailangan natin higpitan, kailangan natin talian ng malakas ang ating pananampalataya. So anong gagawin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Damihan natin. Kasi nakagawa tayo ng pagkakamali, nakagawa tayo ng kasalanan, damihan natin ang paggawa ng mga kabutihan. Sikapin natin ito mga kapatid. Hanggang sa dumikit na sa ating sarili at sa ating puso ang paggawa ng kabutihan. Na para bagang kahit anong mangyari kasi nakasanayan natin na gagawin natin, ipagpapatuloy natin itong paggawa ng kabutihan. Ang pinakamahalaga dito mga kapatid ay ang pagdarasal. Ang pagsasagawa ng pagdarasal. Kasi kung babalikan natin ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salaysay ni Anas bin Malik, na sinabi niya na dumating ang isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa oras na yaon ay kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya kay Propeta, "Ya Rasulullah, inni asabatu haddan fa aqimhu alayya." Sabi niya, usugo ng Allah. Nakagawa ako ng kasalanan. Lumagpas na. Yung nakagawa ako ng isang bagay na nararapat na akong parusahan. Faqimhu alayya. Kaya isagawa mo sa akin ang parusa sa aking nagawa na kasalanan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walam yas'alhu anhu, sabi ni Anas bin Malik, hindi man lang siya tinanong ni Propeta Muhammad. Hindi man lang siya tinanong ni Propeta Muhammad. Pag sa atin ito ay experience natin o kaya kitang-kita natin na mga kaugalihan ng karamihan sa atin ay gustong-gusto pa malaman kung ano ba yung mga kasalanan mo. Gustong-gusto pa ng detalyado, ano ba yung mga kasalanan mo. Parang kung sa Kristiyano, yung mga taong nangungumpisal sa pari,
ay lahat na ay itinatanong sa kanya ng pagkadami-dami na, ay gustong-gusto na ng detalyado. Na sa atin sa pananampalatayang Islam, hindi naman kailangan yung mga bagay na hindi man lang siya tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadaratus salah. Fasalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa dumating yung oras ng pagdarasal, ang lalaking ito ay nagdasal, nagsala, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata, qama ilayhi ar-rajul. Nang makatapos na magsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumayo ang lalaki sa kanya doon sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, faqala, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqim fiyya kitab Allah. Nakagawa ko, sabi niya, usugo ng Allah, nakagawa ko ng isang bagay na dapat na akong parusahan, kaya isagawa mo na sa akin ang parusa sa pamagitan ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, yung sincerity ng taong nagbabalik loob, naghihingi o naghahangad ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad sallayta ma'ana, hindi ba nagsala ka, nagdasal ka kasama namin? Qala, na'am. Sinabi ng lalaking ito, opo, kasama po ako sa nagdasal kasama ninyo. Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad ghafara laka dhanbak. Sa ibang riwaya, qad ghafara laka haddak. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang Allah ay pinatawad niya para sa iyo ang iyong kasalanan. O kung ano man ang nagawa mong nararapat ka ng parusahan, pero pinatawad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ka-powerful ang pagdarasal. Huwag natin iiwan ang pagsasagawa ng sala. Ilang bisis magsagawa ng sala sa isang araw? 5 bisis, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil niya? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wa aqimus salah, at isagawa mo ang sala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tarafayn nahar. Ibig sabihin ng tarafayn nahar, sa dalawang dulo ng araw, wa zulafan minal layl, at sa ilang bahagi ng gabi. Itong tarafayn nahar sa dalawang dulo ng araw ay ibig sabihin sa umaga at sa hapon. Sa umaga at sa hapon. Anong mga pagdarasal dito? Ang pagdarasal ng Fajr, ang pagdarasal ng Zuhur, at ang pagdarasal ng Asr. Wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal layl, at sa ilang bahagi ng gabi. Ano itong pagdarasal ito na ilang bahagi ng gabi? Ito yung pagdarasal ng Maghrib at saka pagdarasal ng Isha. Ibig sabihin ay 5 beses na pagdarasal na kinakailangan natin isagawa. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yung mga kabutihan, babalikan natin yung binanggit natin kanina, na gumawa tayo ng maraming kabutihan. Innal hasanati, katotohanan na yung mga kabutihan, yung mga paggawa ng mga kabutihan, yudhibna as-sayyi'at, ay nabubura niya, nawawalan niya ang mga sayyi'at, mga kasamaan. Mga kasamaan, yung mga kasalanan na nagagawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganong kahalaga, mga kapatid,
Kaya huwag tayong mag-aalanganin, huwag tayong mag-isip pa na kung ano-ano pagdating sa mga kabutihan, ay gawin natin ito mga kapatid. Pagsikapan natin ito o kaya ay suportahan natin ang anumang mga ibig sabihin para sa kabutihan. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Muhammad, sa mga taong nakagawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili. Kasi mga gawain ng mga kasalanan, dito rin yan babagsak sa ating mga sarili. Asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sapagkat katotohanan ng Allah ay pinapatawad niyang lahat ng mga kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim, sapagkat katotohanan na siya ay lagi nang nagpapatawad at ibig sabihin higit na maawain. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, anuman ang mga nagawa nating kasalanan, tigilan na natin ito. Huwag na natin ulitin, magbalik loob tayo sa Allah, magsisisi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tiyak na patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Kaya palitan natin yung mga nagawa natin na kamalingan ng ibig sabihin mga paggawa ng mga kabutihan o kaya ay pagsuporta sa mga kabutihan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.